Matino naman si Tino. Ginawa niya lang yung trabaho niya bilang isang bagyo. Alam niyo naman ang ibig kong sabihin. Natural naman ang bagyo at ang mga panganib na kaakibat nito. Ang hindi matino ay ang buwakan ng gobyernong ito. Biruin nyo, 26 billion pesos pala ang pondong napunta sa flood control sa Cebu. Ayon sa mga kapatid nating Cebuana at Cebuano, first time nilang nakaranas ng ganito katinding pagbaha dala ng bagyong si Tino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council ay mayroong 52 katao ang namatay, mayroong 13 tao ang nawawala at 10 sugatan, at mayroong 706,549 katao ang naapektuhan. Sino nga ba ang may kasalanan sa grabing pinsala na ito? Alam nga naman ako, kailangan pang magkaroon ng investigasyon para malaman kung sino ang may kasalanan sa krimen na ito. Pero wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, sapagkat alam naman natin na ang mga matataas na opisyal sa pamahalaan ang mayroong kakayahan na gumawa o magnakaw ng trilyon-trilyong pondo sa pamahalaan. Yun nga lang, protektado sila ng due process at pinoprotektahan din sila ng kanilang mga supporters. Naalala ko tuloy si Undoy noong 2009. Ito rin yung pagkakataon na unang-unang nakaranas ang Metro Manila at lalawigan ng Rizal ng malawakang pagbaha. At dahil dito, naisip ng mga mambabatas at ng pamahalaan na dapat tayong magkaroon ng flood control projects. At tada! Doon nagkaroon ng ideya ang mga mambabatas at ang mga tao sa pamahalaan na ito palang flood control projects ay isang magandang oportunidad para makapagnakaw sila ng limpak-limpak na salapi sa kaban ng bayan. Taong 2016 nang tumodo ang paglobo ng yaman ng mga Diskaya. Ito yung panahon ng administrasyon ng idol mong si Duterte. Fast forward, isiniwalat ni BBM ang malawakang pagnanakaw na ito. Obligado siyang gawin ito sapagkat dahil pag hindi niya ito ginawa, sa kanya mabubunton ang sisi ng malawakang korupsyon na nangyari. Pero teka, hindi naman magiging opisyal itong mga budget sa flood control project kung hindi ito pinirmahan ni BBM mismo, di ba? Yun na nga, lumutang ang pangalan ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan mula sa Senado, sa Kongreso at sa Ehekutibo na kaalyado ng mga Duterte at ng mga Marcos. At ang Petmalu, sa kabila ng mga nagdudumilat na katotohanan ito, hindi ka pa rin tapos sumuporta sa mga politikong harap-harapang nanggagago at nangloloko sa iyo. Sus ko, nagsabog ng katangahan ang Diyos sa mundo. Pinakyaw lahat ito ng maraming Pilipino. Biruin mo, nag-aaway-away sila para ipagtanggol ang mga politikong harap-harapang nanggagago at nanggagancho. Hay nako, pag wala tayong naipakulong at napanagot ng mga politiko, ay paulit-ulit-ulit nila tayong gagawing gago.